Ang meron tayo dito ngayon ay dalawang multi-tool na minamarket ng dalawang companies, pero sa unang tingin mukhang magkaiba, pero actually pareho sila. So sa unang tingin, no, makikita mo, uy, para magkaiba kasi ito kulay itim, solid, ito ay stainless steel. Pero pag kinumpara mo yan, ayan, makikita mo, ayan na iisa pala ito. Iniba lang yung facade, iniba lang yung itsura ng harapan. So, ito, na-review ko ito nung isang araw, actually kahapon lang yon. Ito yung Mossy Oak brand ng US na pinapagawa nila ang multi-tool na ito sa China at nare-rebrand nila para i-market. Ito is another company na nagpapagawa din sa company na kung saan nagpapagawa itong Mossy Oak. Ang tatak naman nito, KK Moon. Actually, yun yung nagba-market, pero wala silang inilagay na tatak dito eh. Basta ito ang company na nagpagawa nito sa China, yung KK Moon. Iisa lang ang gumagawa nito apparently, no? Obviously, iisang company lang. At yung company na gumagawa nito ay ito. So, yan, no? Hangzhou Great Star Industrial Company Limited. Yan ang gumagawa niyan. Ngayon, talaga bang pareho? Ano ba ang kaibahan? Kung may kaibahan man, significant ba? So, tingnan natin isa-isa. Unang-una, dito sa harapan, no? Makikita mo bakal to eh. Na brush stainless, tapos meron siyang design na butas, no? Ito wala, solid. Nung una, iniisip ko, ano to? Aluminum? Parang hindi naman. Kasi ginamitan ko ng magnet, dumikit. So, hindi ito aluminum, hindi ito plastic. And, nung kinilatis ko siyang mabuti, pareho lang ang material nito, no? Itong bakal na to, stainless steel na to, ito rin yan. Kaya lang, pinintahan, pinowder coat ng kulay itim, tapos hindi nila nilagyan ng butas. Paano ko nalaman? Kasi, tumidikit yung magnet dyan. So, hindi siya plastic. Hindi rin siya aluminum. So, isa-isahin natin tingnan natin kung ano yung mga pagkakaiba at pagkakapareho nitong tools na to. Simulan na natin dito sa sa plais. So, ito yung plais ng Mossy Oak. Ayun, nakatatak Mossy Oak. Yung pinagawa ng company na Mossy Oak doon sa Great Star Hangzhou Company Limited. At ito naman yung sa KK Moon. Okay? Walang kaibahan actually. Iisa. Yung plais na yun ay iisa. Ayan, walang kaibahan. Sasara ko kasi lahat ng tools nito halos ay nasa nasa labas. So, compare natin isa-isa yung tools, So, simulan natin siguro sa, ito. Simulan natin dito sa file. Okay. Walang pinagkaiba, pareho. Sa likod, andyan kasing ruler niya. Okay. The same thing. Sasara ko. Tingnan natin yung susunod na tool, which is the knife. Ito yung knife ng Mossy Oak. At ito naman yung knife ng KK Moon. Pareho ang korte, pero magkaiba ang finish ng konti. Mas makintab yung sa KK Moon, Kitang-kita, Itong sa Great Star, meron siyang satin finish dito, sa lugar na to. Pero yung sa KK Moon, all throughout, siya ay makintab. So, reminiscent ito ng style ng ng mga Swiss Army knife, ng Wenger, ng Victorinox na makikintab. Pero in terms of haba, korte, pareho. Yung finish lang, yung physical finish yung medyo nagkaiba. So, ito totally glossy. Ito may konting satin finish. So, sara natin. Tingnan natin yung kanyang screwdriver bit holder. Excuse me. Pareho, walang pinagkaiba yan. Same thing.
Tingnan natin ngayon yung tool sa kabila. Ito. Starting off with, okay, ito ang kanyang serrated knife. Ito yung serrated knife ng Mossy Oak. Ito naman yung sa KK Moon. Pareho ang forma, pareho ang korte. Pero again, sa finish sila nagkatalo. Kasi ito totally shiny, no? Shiny siya. Ito, hindi. No? Hindi siya hinasa ng mabuti. Hindi siya final mabuti. So, parang style niya siguro talaga yan. Baka ito yung specification ng Mossy Oak, no? So, ito ay, ulitin natin, no? Ito ay shiny. Ito ay hindi rough finish. Pero pareho ang forma at korte ng kanilang tawag dito, lagare. Next would be this one. Ano ba to? Nabuksan ko na yata. Hindi pa. Serrated knife pala yung isa. No? Ito yung lagare. Sa lagare, okay, walang pinagkaiba. Pareho ang finish. So, okay lang. And what else? Okay, ito ay open ko dito para makita nyo ha. Sorry, ito. So, ito ang combination flathead screwdriver and bottle cap opener ng Mossy Oak. Ito naman ang sa KK Moon. At once again, ang pagkakaiba lang yung finish. Ito ay shiny, well polished. Ito ay may pagka-rough. So, next tool would be itong owl. Walang kaibahan yata. Hindi, meron. So, ito, once again, shiny itong KK Moon. Ito, may pagka-rough finish. And the last tool would be ito, yung kanyang can opener na merong combination ng wire stripper. So, ito yung sa Mossy Oak. Teka, para makita nyo. Yan. Ito yung sa Mossy Oak. Ito yung sa KK Moon. And once again, yun lang ang difference. Makinis ito. Pinakintab. Shiny. Ito ay may pagka-rough ng konti ang finish. So, halos walang kaibahan. Finish lang ang pinagkaiba. So, it's the same thing. Mas makinis ang konti ang mga pinakinis. Ginawang shiny. Sinadyang gawing shiny ang mga tools nito. Ito ay sinadyang gawing rough o may pagka-satin finish. At ang pinakamalaking difference sa makikita mo, right after na buksan mo at pinagkumpara mo sila, syempre, ito na nga, yung kanilang facade, yung kanilang faceplate or scale kung tawagin. So, ito ay black, no? Solid black na powder coated. Ito ay brushed stainless steel. Pero, parehong stainless steel to Kagaya nung binagit ko kanina, akala ko nung una plastic ito. Pero hindi. Siya ay stainless steel din. Yan. So, anong conclusion? Ang conclusion is this. Ang mga malalaking marketing companies na ay maaari magpagawa sa mga factory sa China ng mga tools ayon sa kanilang specifications at pwedeng pinalalagay nila yung brand nila kagaya nito, nakasulat niya Mossy Oak doon sa Blais ayan pinalagyan nila. So, mamamarket nila yon under their own brand. Pwede rin namang hindi, kagaya nito sa KK Moon. Parang lumalabas nga na generic ito kaya hindi ito minarket ng KK Moon tingnan nyo yung niya Ito yung pouch. So, nakalagay dito sa pouch ng Mossy Oak. Yung kanya logo and name. Sa kabila, wala. Pero, pareho yan. Same material, same size, totally the same thing. Yung tools na nakakabit, yung extra screwdriver bits, pareho rin yan. So, yan. Ang isa pang difference, once kasi na ang nag-market nito ay isang malaking company at inilagay niya ang pangalan niya, kumbaga sikat, branded, may iba rin ang presyo niyan. For example, ito, nakita ko to sa market
at 900 pesos. Ito yung Mossy Oak. Itong sa KK Moon, parang a year ago or 2 years ago, 500 pesos lang to. But since kabibili ko lang nito this year, nag-increase ng konti yung price, naging 600 pesos. So ito ay 600, ito ay 900 pesos. Ang difference ay malaki, 300 pesos. It's the same tool, na iba lang ng konti ang finish. So that's it. So thank you for watching, and if you are enjoying this video, please like, please subscribe, and share this video or tell your friends about this channel para makagawa pa tayo ng mas marami pang tool reviews. Thank you very much. Thanks for watching.